tingnan mo na lang kung ano mga pinipicturan ko para sa susunod. Magandang gabi mga kapatid. Magsaluhan tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po. Ngayon ay ikalimang araw ng simbang gabi at ang maumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rani Laruan. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin din. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magbibigay ng pagtandaan ang Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang anak nito ay tatawagin Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Mga kapatid, ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Ahaz, hindi ko ako humingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong iyayawan? Kaya ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalag, at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ang ating Panginoon. Ang mundo ay natayo, at yaong sandigay, ilalim ng lupa. Tubig, kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat humahon sa burol? Sa burol ng puon. Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo?
Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitawan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos. Sila ang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdalalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagugulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang pag-ahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito ngayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, mababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit ngayon naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God is good. All the time. Nasa ika-5 gabi na po tayo ng ating simbang gabi. Sino po ang nakakompleto ng 5 gabi? Wow, very good. No? 4 na lang. No? 4 na lang. No? Sana magkikita-kita tayo sa finals. No? Sa huling araw ng ating simbang gabi. Merry Christmas po sa inyong lahat. Maligayang Pasko. Marami na po bang bumati sa inyo ng maligayang Pasko? Kahit siguro sa mga chat, no? Sa mga text, kahit saan, no? Kasulubong natin yung mga tao, binabati natin ng maligayang Pasko. Tayo ay bumabati sa kanila ng Merry Christmas, maligayang Pasko.
May iba't ibang uri ng pagbati. Ang pagbati, anong pagbati na nakakakilig? Hello? Ano ang pagbati na nakakakilig? Ano? Hi, kumusta ka na? Nakakain na yun? Kumusta na yun? I love you, di ba? Nakakakilig na pagbati. No? Minsan, ang pagbati ay nakakairita. Ano kayang pagbati na nakakairita? Kumusta ka na? Mars, pautang. Mayroon kang extra dyan, pautang, no? Nakakairita, no? At mayroon ding mga pagbati na nagbibigay saya at galak, no? Lalo na yung mga kaibigan natin, matagal na natin na tawag doon, hindi na kontak, napaparamdam, no, nangangamusta, no, mga mahal natin sa buhay, nagbibigay galak at saya. Ngayong gabi, mayroong isang klaseng pagbati. At sino ang bumati? Ang anghel. At sino ang kanyang binati? Isang dalaga. Isang dalaga na kung saan ang pagbati na dala ng anghel, ito ay puno ng galak, ito ay puno ng saya. Ano ang intro ng pagbati ng anghel sa isang dalaga? Hello? Nakinig ba kayo sa gospel natin kanina? Ano yung intro niya? Anong kinabi ng anghel? No? Mars pautang? Hindi, no? Ano sabi ng anghel? Magalak ka, Maria. Magalak ka, Maria. Napupuno ka ng grasya. Kinalulugdan ka ng Diyos. Bakit si Maria ay kinalulugdan ng Diyos? Ano nandyan sa batang dalagang ito na siya ay kinalulugdan ng Diyos? Hindi lamang kinalulugdan ng Diyos. Sabi ng anghel, napupuno ka ng grasya. Bakit si Maria, isang dalaga, kinalulugdan ng Diyos, napupuno ng grasya? At hindi lamang yun. Ikaw ay, anong kadugtong doon? Maglilihi agad, no? Hindi pa. Ano sabi sa kanya? Sa lahat ng mga babae, ano sabi? Pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Oh, sa lahat ng mga babae dito ngayon, mayroong isang pinagpala. At sino yun? Si Maria, isang dalaga. O, tingnan natin. Bakit si Maria ay pinagpala? Bakit si Maria ay puno ng grasya? Bakit si Maria ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Bakit kaya? Noong December 8, ano yung pinagdiriwang natin? Immaculada Conception. Sino ang pinaglihi? Ha? Sino ang pinaglihi? Sino ang naglihi? Hello? Si Santa Ana. Si Santa Ana naglihi. Kanino? Kay Maria. O, tandaan natin na hindi si Maria ang naglihi. Sa Immaculada Conception, si Maria pinaglihi ng kanyang inang si Santa Ana na walang bahid dungis ng kasalanan. Ito'y may connection sa pagbati ng anghel sa kanya ngayon. Babalikan natin. Noong December 8, Immaculate Conception, pinaglihi si Maria sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana nang walang bahid dungis ng kasalanan. Kaya may connection ito. Sabi ng anghel sa kanya, ikaw ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil ikaw ay noong sa sinapupunan pa naman ng iyong ina, ikaw ay wala ng bahid dungis ng kasalanan. At ngayon, ikaw ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ikaw ay walang bahid dungis ng kasalanan. Ikaw ay kalugod-lugod. At hindi naman yun. Ikaw ay puno ng grasya. Pinagpala sa lahat ng mga babae. Para nagulumihan si Maria, no? Na-overwhelmed si Maria. Napuno ng galak. Na totoo ba? No? Na-overwhelmed siya, nagugulumihan si Maria. At ano sabi ng anghel? Huwag kang matakot, Maria. At ikaw ay magdadalang tao sa iyong sinapupunan ay anak ng Diyos.
Anong sagot ni Maria? Paano ito mangyari? Paano ito mangyari? Na ako isang dalaga, wala akong karelasyon, wala akong boyfriend, bakit ako mabubuntis? Na-remember ko noon, nung kami nag-aaral sa theology, itong subject namin ay Mariology, tinanong kami ng aming professor, anong ibig sabihin, nung sinabi ni Maria, how can this be? Paano ito mangyayari? Ito ba ay puno ng takot at pangamba? Yung salitang bakit at paano? Ang salitang bakit ako? Wala na bang iba? Bakit ako? Ayaw ko nga eh. Ibig sabihin, puno ng takot at pagtatanong kapag sabihin natin bakit? Bakit ako? Sana yung iba na lang dyan. Pero ang sagot ni Maria, hindi bakit eh. Paano mangyari ito? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng paano mangyari ito? Ibig sabihin nun, excited si Maria, nagampanan yun, kaya tinanong niya, paano mangyari ito? Puno ng kagalakan, no? Kaya nga, nagugulumihanan si Maria, na-overwhelm si Maria sa bati ng isang anghel. Sabi ni Maria, so how can this be? No? Paano mangyayari ito? Anong sabi ng anghel? Ito ay lalang ng banal na Espiritu. Kaya huwag kang matakot, Maria, na sa iyo ang banal na Espiritu. Niliman ka ng banal na Espiritu. At ang anak sa iyong sinapupunan ay anak ng Diyos. At anong sagot ni Maria? Napakagandang sagot ni Maria. The fiat of Mary. Anong sagot niya? I am the handmaid of the Lord. Ako ay alipin ng Diyos. Matupad nawa ito ayon sa sinabi mo. Simpleng oo. Simpleng yes ni Maria nagkaroon ng salvation history. Sa kanyang simpleng oo, naganap ang pagliligtas ng sanlibutan. Sa kanyang simpleng o, dalawang o, naganap ang pagliligtas. Naganap ang katubusan ng sanlibutan. Ano po bang laman ng dalawang o ni Maria? First na o, unang o is openness. Bukas si Maria sa plano ng Diyos. Bukas ang kalooban ni Maria na tanggapin ang plano ng Diyos sa kabila ng una. Sa panahon ng mga Hudyo, may batas sila na sinusunod na kapag ang babae ay buntis, ngunit hindi siya hindi kasal, walang boyfriend, hindi kasal, kapag siya ay buntis, siya ay may anak, ito ay labag sa batas ni Moises. At sila ay dapat parusahan. At anong parusa sa kanila? Kamatayan. Dapat sila ay babatuhin hanggang sila ay mamatay. Nasa isip ni Maria, buntis ako, wala naman akong asawa. No? Paano ito? No? Ngunit, si Maria ay bukas sa kanyang loob, bukas ang kanyang kalooban sa tawag ng Diyos, sa isang mensahe na siya'y maging ina ng anak ng Diyos. Hindi inaalintana ni Maria dahil mayroon siyang katapatan sa Diyos. Tapat ang Diyos sa pangako niya kay Maria. Yun yung pinaghuhugutan ng lakas ni Maria. Yung pangako ng Diyos sa kanya na kailanman ay hindi siya bibiguin ng Diyos. Ikalawa, paano kaya yung ni Maria i-explain doon sa kanyang pamilya, doon sa kanyang kapitbahay, doon sa komunidad na siya ay buntis? Halimbawa, dito sa inyo, sino na yung mga dalaga dito? No? Pag uwi niyo doon, sabihin niyo, buntis ako. Tapos wala ka namang boyfriend. No? Paano mo i-explain kay mama mo na buntis ka? Pero ganun pa din, si Maria ay walang takot dahil nasa kanya ang Diyos. Dahil si Maria nasa panig ng Diyos. At alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ikatatlo, sa panahon natin ngayon, kung ang dalaga ay may buntis may anak, madaling mo lang i-google kung paano mag-alaga ng anak. No? Kung halimbawa, kung hindi mo alam kung paano magpalit ng kanyang diapers, i-google mo lang paano magpalit ng diapers. No?
Mababasa ka doon agad, may mga guidelines agad, may mga steps. Paano, no? Pag-alaga, sabihin mo, paano gagawin kapag masakit ang tiyan? Iyak ng iyak ang sanggol. I-google mo lang doon, no? Magbibigay siya ng mga, tawag yun, mga rason at kung ano yung dapat mong gawin. Sa panahon ni Maria, wala. Walang Facebook, walang social media, walang internet. Ano gagawin ng batang sanggol, ng dalaga, na walang kamuang-muang? Ang kanyang ginagawa lang, mga house chores lang sa loob ng bahay. Katuwang ng kanyang ina, ng kanyang magulang sa loob ng bahay. Pero ganun pa man, alam niya na hindi siya iniwan at pabayaan ng Diyos. Dahil kasama niya ang Diyos. At alam niya, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya si Maria, bukas ang kanyang kalooban, ang kanyang puso na tanggapin ang responsibilidad na siya'y maging ina ng anak ng Diyos. Mission na ginampanan ni Maria sa kanyang buhay. Anong unang O? Openness. Sunod na O ni Maria sa kanyang O, sa kanyang tiyak, obedience. Obedience. Anong sagot ni Maria? Alipin ako ng Diyos, matupad nawa ito ayon sa sinabi mo. Ano ibig sabihin ng alipin? Di ba ang alipin kapag sabihin ng Panginoon, gawin mo to. Hindi ka piling magsabi na hindi ko, ayaw ko. Di ba? Alipin ka eh. Lingkod ka. Kaya si Maria, sa kanyang humble na sagot, sa kanyang kababaang sagot sa anghel, sabi niya, alipin lang ako ng Diyos. Lingkod lang ako ng Diyos. Wala akong rason na magsabi ng hindi. Wala akong rason na magsabi ng ayaw ko. Wala akong rason na mag-atubili. Alipin ako ng Diyos. Maganap nawa ito ayon sa sinabi mo. Na puno ng excitement, na puno ng galak, na siya ay naging kabahagi ng kaligtasan ng sanlibutan. Obedience. Pagsunod sa plano ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Tayo rin mga kapatid, tularan natin si Maria na mayroon tayong puso na handang mabukas para sa paglilingkod. Paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa ating komunidad without counting the cost. Paglilingkod saan? Sa ating mga simpleng pamamaraan. Sa tawag ng Diyos sa atin, na kung saan ang paglilingkod natin sa Kanya na puno ng pagmamahal at puno ng katapatan. Nawa ang yes ni Maria, ang fiat ni Maria, ito rin nawa ang ating sasabihin, yes, Lord, gusto kong maging lingkod sa pinakasimpleng paraan. Sa paglilingkod sa iyo sa loob ng simbahan, sa paglilingkod sa aking mga kasama sa trabaho, sa paglilingkod sa mga aba, sa paglilingkod sa aking mga pamilya, sa aking pamilya, bilang isang tatay sa paglilingkod sa aking mga anak, bilang nanay sa paglilingkod sa aking mga anak, sa aking pamilya, pinakasimpleng paraan na paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi lamang yun, mayroong puso na handang sumunod na walang pagdududa, puno ng kagalakan sa buhay natin. Ang ating yes nawa sa Panginoon ay magdadala sa atin patungo sa banal na Eucharistia. Ang yes nawa natin sa Panginoon magdadala sa atin sa ating kabanalan at sa ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Kagaya kay Maria, ang kanyang oo, naganap ang salvation history. Ang oo rinawa natin, ito'y mabibigay sa atin ng kagalakan at mabibigay sa atin ng pagmamahal sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Pumiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Manalangin tayo, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng
mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid nating yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magmanalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ang banal. Ama naming lumika, mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabanalinawa ng paglokob ng banal na Espiritu, na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria,
upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itaas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na piling nagpupurit at gagalak sa iyo. Ikaw gumawa ng dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ang papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Magsilot na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin itong kalis ang aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami na papasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo na mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa, at ni Milo Hubert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pahindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo, sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon, Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magstay na po lang. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod na po. Panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang kilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos, kasama si San Juan. Matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nitayad sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso din nawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kaulugan ng pagpapasakit ni Kristo sa krus. Nang malugod din nawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap ng iyong kaunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hangin, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayo lahat. Mga announcement po, bukas po, December 20, ang Misa de Gallo sa ating parokya ay pangungunahan ni Bishop Milo C. Vergara sa ganap na ika-4 ng madaling araw. Inaanyayahan po ang lahat na makikisa at magsimba. Ang Education Ministry ay nag-iimbita sa mga lingkod na nais po magturo ng kaalaman ng simbahan o maging isang katekista. Kung ikaw ay 18 na taong gulang pataas at interesado, maaari lamang pong magpunta sa Parish Office o hanapin si Sister Cynthia o si Sister Ethel. Ang SSDM Ministry ay naghahanap din po ng mga nais maging SSDM volunteer. Sa mga interesado, maaari pong may pag-ugnayan sa ating Parish Office o hanapin si Sister Mariam. Bukas po ang ika-6 na araw na simbang gabi. Tayo po ay hinihikayat na magsuot ng kulay light blue o sky blue. At maaari po tayong mag-offer ng cheese. Ipinababatid din po sa lahat ng may gustong magbigay ng mga bago o maayos na laruan para sa mga batang ngayong Kapaskuhan. Ang mga ito ay pamibigay sa mga bata sa darating na December 25 bilang bahagi ng programang Paskong Bulibig. Sa mga nagnanais, maaari lamang po itong i-drop off sa box na makikita sa ating parokya. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Sabi ka sa'yo, ang bigat eh. Masakit sa'yo, ha? Isa lang yan eh. Yung isa yung mas ko yung nandun, yung may ilalim ng altar. Erika! Hi, Tita B. Patayin ka?